yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag dyan mga bulero at mga antikristo. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Pero ito basahin mo muna. Ito, basahin na natin. Yung nasa, paano ko pa gagawin? Sige, sa ang dating Biblia nga, sa ikalawang Juan, versikulo 7. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay po, ito po nakasulat po sa ikalawang Juan, versikulo 7. Ayan, basahin po natin. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang antikristo. Oh, yan ang sinasabi. Meron akong naalala, Brother Gabriel. Kasi marami kasing mandaraya dito sa mundo, no? Oh, dinadaya yung talata na to. Ito. Kasi sabi, si Kristo ay napariritong nasa laman. Yung ginagawa ng iba, babasahin nila yung yung isang salin. Basahin mo nga yung salin ng The Message Bible. Meron ka ata diyan. Ipakita natin sa screen. I think meron po ako. Wait lang po. The Message Bible. Ayan, habang hinahanap niya. Oh, ayan na ba? Oh, ayan oh. That Jesus Christ was truly human. Oh. Alam mo ba kung sinong nagbabasa ng ganitong salin? Oh, siyempre, taga-diliman, obviously, di ba? Si Kristo tao ka. Oh, si Kristo tao. Kung hindi ka naniniwala, antikristo ka. Biruin mo. Ayun pala, antikristo pala ako pagka ganun. Ay, nako. Oh, tayong mga Katoliko, di tayo apektado. Bakit? Naniniwala naman talaga tayong si Kristo ay tao Kaya kawawa yung nagbasa nito na si Ramil Parva sa Ang Tamang Daan. Talagang tawang-tawa ako doon. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag dyan mga bulero at mga antikristo. Ito, pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7 dito po sa the Message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, antikristo. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, pagka may nagsasabing ang ating Panginoong Kristo ay tumatanggi na si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoong Kristo. Pag sinasabing manloloko, alam na natin si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoong Kristo. Pag sinasabing manloloko, alam na natin Jesus Christ was truly human. Ang problema, Brother Gabriel, The Message Bible din yung sisira sa kanya, Brother Gabriel. Ay, kang bata ka. Oo, kawawa naman siya. Sige, basahin natin yung binasa niya, ikalawang Juan. Yung babasahin ko naman, unang Juan. Unang Juan pala. Oo, unang Juan pala. O, basahin natin, kapatid na Gabriel, sa unang Juan 5:18 hanggang 21, kapatid na Gabriel. Okay po. We know that none of the God-begotten makes a practice of fatal sin. The God-begotten are also God-protected. Ayan. The evil one can't lay a hand on them. 19. We know that we are held firm by God.
It's only the people of the world who continue in the grip of the evil one. And we know that the Son of God came so we could recognize and understand the truth of God. What a gift! And we are living in the truth in itself, in God's Son, Jesus Christ. O, ano si Jesus daw? This Jesus is both true God and real life. Nako! Yeah. Naku, Brother Ayun. Gabriel. Paano ngayon yan? Si Jesus Christ pala, true God din? Ayon sa The Message Bible? Nako. Yeah. Mr. Ramil Parba, nanonood ka? Kawawa ka talaga kay Kaburnok, no? Yun Binasa, lang. ikalawang Juan 1:7, sabi, si Kristo daw truly human. Kaya yung sabi niya, si Kristo tunay na tao. Yun lang, hindi siya Diyos. At ganon, di ba? Ang ending. Babasahin mo rin sa The Message Bible, unang Juan 5:20, si Kristo, true God, real life pa, Brother Gabriel, di ba? Ay, nako, disgrasya talaga. Sa Iglesia Katolika. Yes, Kaburnok. Nako, lalabas pala silang grupo na yan, mga antikristo pala. Ay, nakaka-eretiko pala, nakakagimbal yan. So, yan na lang masasabi natin. Kaya, sa mga nasasaktan dyan, sorry na lang. Sorry na, pwede pa. Diba? Sige, yun na lang, Brother Gabriel. So, anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am alive, I am Catholic, I am alive, I am the river, the salt of mine. I am Catholic, I am alive, I'll be a witness, I'll let it shine. I am Catholic, I am alive, I will always follow the Lord of life. I am Catholic, I am alive. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ikalawang Juan 1:7, sasalin ng ang dating Biblia, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan, hindi nila kinikilala na dumating si Jesucristo bilang tao. Ang mga ito ang mandaraya at ang Antikristo. Dito po sa ating nabasa, kung ikaw ay hindi mo kinikilala na dumating ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao, ayon po dito, ikaw daw ay mandaraya at Antikristo, mga kababayan. Tanong, mga kapatid, pasado ba ang Iglesia Katolika dito po sa ikalawang Juan 1:7 na hindi tayo naniniwala na si Kristo ay dumating bilang tao? Ano bang pagkakilala ng simbahang Katolika sa ating Panginoong Jesucristo? Babasahin natin ang ating katisismo sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 456. Ganito po ang ating mababasa. Nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, si Kristo ay nanaog buhat sa langit at sa grasya ng Espiritu Santo ay nagkatawang tao kay Santa Mariang Birhen at naging tao. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Si Kristo po ay nagkatawang tao at naging tao. Ibig sabihin, mga kababayan, base po sa ating aral, si Kristo pala ay nagkatawang tao at naging tao, mga kababayan. Katunayan, sa salin ng Tagalog Contemporary Bible ng ikalawang Juan 1:7, si Kristo daw ay naging tao. Yun nga yung nakasulat sa katisismo, mga kababayan. Kahit nga dito sa ang salita ng Diyos na salin, ang ikalawang Juan 1:7 nagsasabi na si Jesucristo daw ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, kung hindi mo kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagkatawang tao o naging tao, ikaw daw ay Antikristo at mandaraya. Ibig sabihin ito,
hindi po matatamaan ang Iglesia Katolika sa ikalawang Juan 1:7, mga kababayan. Pero, paano ito ginagamit ng mga ministro ni Manalo para sabihin ang naniniwalang Diyos daw ang ating Panginoong Jesucristo ay mga antikristo daw? O eto, panoorin natin yung dalawang ministro, si Michael Sandoval at si Ramil Parva. Mga kapatid, Kaya pagka ang isang relihiyon ang itinuturo ang Panginoon Jesucristo raw ay Diyos, yun ba ay tunay na iglesyang sa Diyos? Ay hindi ho. Dahil sa pakinggan po natin muli ang pahayag ng Biblia. Ito aking babasahin, ikalawang Juan 1:7 sa isang salin ng Bibliang The Voice. Ito po ang ating mababasa, ililiwat na namin sa wikang Pilipino. Ang masamang daigdig ay puno ng mga sinungaling at pandaraya na tumanggi sa katotohanan na si Jesus na pinahiran ay naparito sa mundo bilang isang taong may laman at dugo. Ang mga taong ito ay manlilinlang at mga antikristo. Ang sabi po ng Biblia sa atin, kapatid na Michael at mga gilim naming mga taga-subaybay, yung mga taong napunta o narito sa sanglibutan na tumatanggi na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, may laman at may buto, sabi ng Biblia, sila ay mandaraya, mga antikristo, manlilinlang. Pag sinabi namang antikristo, kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tunay na iglesia ng Diyos. Paano po ninyo sasabihin na kayo ay nasa tunay na iglesia o relihiyong sa Diyos kung ang paniniwala po ninyo ay labag sa itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol? ayan, so napanood po natin si Ramil Parva at si Michael Sandoval, mga kababayan, sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Ayon sa kanila, ang mga naniniwalang Diyos daw ang ating Panginoong Jesucristo ay mga antikristo. Ayon sa ikalawang Juan 1:7. Kasi yung ginawa nila para mapalitaw na yun nga talaga, binasa nila itong salin ng The Voice Bible, mga kapatid. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Suriin nga natin. Sa salin kasi ng The Voice Bible, ang sinasabi, who deny the reality that Jesus the Anointed has come into the world as a man of flesh and blood. At kung ikaw daw, if you deny that, automatic, mandaraya ka daw at antikristo. Tanong, base ba sa saling ito at sa argumentong kanilang sinasabi, pasok ba ang Iglesia Katolika sa talatang ito? Susuriin natin yan at balikan. Sa ating katisismo nakalagay naman, si Kristo nagkatawang tao at naging tao. Ibig sabihin, mga kababayan, suwak po, mga kababayan, naging tao, he come into the world as a man of flesh and blood. Kaya, hindi po pasok ang Iglesia Katolika sa ikalawang Juan 1:7, mga kababayan. Ano ba ang dapat kasi na pagkaunawa dito po sa ikalawang Juan 1:7, ayon po sa nagsalin ng The Voice Bible? Tingnan nga natin. Babasahin po natin yung The Voice Bible, syempre. Itong ating babasahin yung saling ito ng Biblia, 2011 edition. Ito, babasahin natin yung preface ng ikalawang Juan sa page 400. Ganito po ang ating mababasa. Binalaan niya ang panganim ng mga huwad na guro, gaya ng ginawa niya sa kanyang unang sulat. Ang mga huwad na guro na tumatangging si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao ay hindi dapat pinahihintulutan. Klarong-klaro ng ating nabasa, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo, ayon po sa nagsalin ng The Voice Bible, ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang nagsalin pala ng The Voice Bible ay nagsasabing tunay na Diyos din ang ating Panginoong Jesucristo. At siyempre, yan po ay totoo. Ayon po sa ating katisismo, Catechism of the Catholic Church, paragraph 480, ganito po ang sinasabi. Si Jesucristo ay Diyos na totoo at taong totoo at kaisa ng persona ng Diyos. Dahil dito,
Siya lamang ang kaisa-isang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Klarong-klaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi talaga tayo mapapatunayang natatamaan sa ikalawang Juan 1:7. Katunayan, sa salin nga niya ng Matthew chapter 28 verse 19, ito babasahin natin. Go out and make disciples in all the nations. Ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Klarong-klaro. Si Kristo kabilang pala doon sa triune God, mga kababayan, na siyang Father, Son, and Holy Spirit. Mga kababayan, kaya tama talaga na sa Biblia, ang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos din, mga kapatid. Kaya itong sinasabi nila, nako, palpak, busted, yan, nako, kawawa naman talaga itong dalawang ito, ano? So, ano pa ba ang modus operandi ng mga ministro ni Manalo para masabing ang naniniwalang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay mga antikristo daw? O, ito panoorin natin, Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo'y tao, ang tawag dyan mga bulero at mga antikristo. O, ito, pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7, dito po sa the message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, antikristo. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, pagka may nagsasabing ang ating Panginoon Jesucristo ay tumatanggi na si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinasabi manloloko, alam na natin si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinasabi manloloko, alam na natin. Aba, grabe naman yan, ayon po sa kanila, mga kababayan, talagang antikristo po ang naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at hindi tao. Ayon sa ikalawang Juan 1:7 na yung binasa naman nilang salin ay yung The Message Bible, mga kababayan. Tanong, tama ba itong sinasabi nila, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Dito po sa kanilang binasa, kung sino man ang nagre-refuse to believe that Jesus Christ was truly human, sinasabing antikristo daw, ayon sa saling ito. Tanong, hindi ba tayong mga Katoliko sumasang-ayon na si Kristo ay truly human at dahil dito ay automatic antikristo tayong mga Katoliko? Tingnan nga natin at balikan ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 480. Yung binasa ko kanina, yung salin sa Tagalog, yung babasahin ko naman, yung salin sa Ingles. Ganito po ang ating mababasa. Jesus Christ is true God and true man in the unity of His divine person. For this reason, He is the one and only mediator between God and men. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Si Kristo, He is truly human. He is a true man. Ayon po sa ating katisismo, mga kababayan. Ibig sabihin, sumasang-ayon pala ang mga Katoliko na si Kristo ay truly human. Pero tanong, dahil ba sa binasang ikalawang Juan 1:7, automatic bang hindi na true God ang ating Panginoong Jesucristo? Susuriin natin yan. Pamasahin natin ang salin ng The Message Bible. Dito po, sa unang Juan 5:20, ganito po ang ating mababasa. And we know that the Son of God came so we could realize and understand the truth of God. What a gift! And we are living in the truth itself, in God's Son, Jesus Christ. This Jesus is both true God and real life.
Klarong-klaro pala mga kababayan, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, true God, ayon po dito mga kababayan. Itong sinasabi nila na automatic antikristo daw, nako, kalokohan yan mga kaibigan, kaya busted yan mga kapatid, nako, kawawa talaga. Dahil dito sa ating mga na-expose mga kababayan, sino ba talaga ang Antikristo? Ayon po sa Biblia. Babasahin po natin ang isang talata sa Biblia sa unang Juan 4:3 ng Amplified Bible Expanded Edition. Ganito po ang ating mababasa. And every spirit that does not confess Jesus, acknowledging that he has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and is now already in the world. Klarong-klaro po ng ating nabasa kung sino daw ang nagde-deny ng kahit isa, any, yung ginamit na salita, any, ibig sabihin, hindi lang isang kalikasan yon. No, di ba? If you deny any of the Son's true nature, ano bang yung any na yon? Di tunay na Diyos at tunay na tao, mga kababayan. At saka, kung i-deny mo yan, ayon po dito, you have the spirit of the Antichrist, mga kababayan. Tanong, yung nagbabatikos sa Iglesia Katolika, sila ba ay may espiritu ng Antikristo ayon sa Biblia? I-comment niyo po yan sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabornok. At ito ang Factbusters. Nako, sino nga talagang Antikristo? Alam nyo na ang sagot, mga kapatid. Nako, mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!